Ito ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasambahay? Kamusta na Marie? Good morning, good morning. Time check muna tayo para sa kailangan ng bumangon. 4:33 a.m. na sa buong Pilipinas. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, sunny. It's a very good and nice weather day. Dito naman, magandang hapon dito sa atin sa Western Hemisphere. Yes, ngayon ay araw na ng Miyerkules, January 31, 2022 o 2024. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. May special something sa 2022 sa iyo, Sunny. At mula naman sa Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng umatikapong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Russians sumuporta sa isang anti-war candidate bago ang eleksyon ngayong taon. North Korea muli na namang naglunsad ng cruise missile tests. Populasyon sa UK tinatayang aabot sa 73.7 million sa taong 2036 ayon sa ONS. Flood warning sa Australia ibinaba na, bagyo at heatwave nagpapatuloy. Canada, inilunsad ang Government of Canada Digital Talent Platform. China, interesado sa land bridge project ng Thailand. Una sa ating mga umatigabong balita. Libo-libong Russians sa buong bansa ang sinuong ang ilang oras na pila sa gitna ng nagyayelong panahon upang magpakita ng suporta sa isang anti-war candidate. Ito ay bilang paghahanda sa gagawing halalan sa Setyembre na ang tanging nakatalagang panalo ay ang kasalukuyang presidente na si Vladimir Putin. Ito ang umatigabong balita ni Charles Corpuz. Libo-libong Russians na nais nang mapaalis si Putin sa pwesto ang pumila upang magpakita ng suporta kay Boris Nadezhdin na isang center-right candidate. Nitong katapusan ng Enero, ang huling araw na kailangang mapunan ni Nadezhdin ang 100,000 signatures mula sa mga mamamayan ng Russia upang mapabilang siya sa ballot for election na ilalabas naman sa buwan ng Marso. Bilang suporta, lumabas sa iba't ibang social media posts ang mahabang pila ng mga Ruso sa iba't ibang siyudad ng bansa upang magbigay ng kanilang pirma sa kabila ng malamig na panahon. Ayon sa mga taga-suporta ni Nadezhdin, ang mapasama ito sa balota ay ituturing nilang maliit na tagumpay at umaasa sa mas mapayapang bansa. Si Boris Nadezhdin ay isang center-right candidate na tinawag ang sarili na principal opponent of war. Sa kasalukuyan, mahigit na sa 200,000 ang nakolektang pirma ng kampo ni Nadezhdin, ngunit wala pa rin kasiguruhan kung mapapasama siya sa balota dahil sa mga taktika na maaaring umanong gamitin ng mga otoridad. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang tataas ng 9.9% ang populasyon ng United Kingdom sa unang 15 taon, batay sa pinakabagong pagtaya ng Office for National Statistics. Ito ang umatikabong balita ni Axie Salem. Ipinakikita ng inatadhanang opisyal ang pagtaya ng Office for National Statistics o ONS noong Martes, January 30, na mula 67 million na populasyon ng UK. Sa kalagitnaan ng 2021, posibleng umakyat ito sa 73.7 million sa taong 2036. Inaasahang magdaragdag sa UK population ang net migration o ang balanse sa pagitan ng imigrasyon at pangibang bansa sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon na 6.1 million na tao. Bunsod nito, lalo pang nalalagay sa matinding pressure si UK Prime Minister Rishi Sunak. Bawasan ang lumulubong populasyon ng bansa, lalo pat nalalapit na ang general election na katakdang idao sa second half ng 2024. Noong nakaraang buwan, inabunisyon ng gobyerno ni Sunak ang mas mahigpit na mga hakbang sa visa, kabilang narito ang mas mataas na mga limitasyon ng pagsusweldo at pagdadala ng miyembro ng pamilya sa bansa.
Subalit ang mga hakbang na ito ay binatikos ng mga negosyanteng gayon din ang unyo ng mga manggagawa na naniniwalang magiging counterproductive ang mga hakbang para sa pribadong sektor at state-run health service. Samantala, nakakabang magdudulot ang pinaka-latest ng projection ng OMS ng iba pang pressure na harap na problema sa wildlife, pabahay, public services at resources ng buong UK. Axis Salam, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming inahahalagahan. Puntahan naman natin, Marie, ang Korean Peninsula. Muli na namang naglunsad ang North Korea ng cruise missile test kahapon, January 30, ayon sa South Korean military. Ang mga test na isinagawa ng Pyongyang ay tinatawag na Underwater Nuclear Weapon System, isang solid-fueled hypersonic ballistic missile at isang bagong generation ng strategic cruise missiles. Nababahala naman ng ilang mga eksperto at ibinabala na maaaring inilalaan ang mga ito ng Russia para sa giyera nito laban sa Ukraine. Lalo namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea sa pagdedeklara ng North Korean leader Kim Jong-un na ang Seoul ang kanilang principal enemy. Sinasabi rin ng Washington na nagpapadala ito ng mga armas para gamitin ng Russia sa Ukraine. Ang pagsasagawa ng cruise missile test ay hindi ipinagbabawal sa kasalukuyang sanctions na ibinigay ng United Nations sa Pyongyang. Ang cruise missiles ay kalimitang jet-propelled at lumilipad sa mas mababang altitude kumpara sa ballistic missiles, kaya naman mas mahirap itong ma-detect at ma-intercept. Dagdag naman ni Cha In-boom, isang retired South Korean Army General, for sale ang mga armas na ito mula sa North Korea hanggat binibili ito sa tamang halaga. Hindi magandang balita yun. Sani, mag-aabang pa tayo ng iba pang mga reaksyon ng iba't iba pang mga international communities. Pero ito naman, weather news tayo dahil nakababa na ang flood warnings sa ilang mga lugar sa Australia. Ito ay bunsod ng pananalasa ng matitinding bagyo kalinsabay ng nararanasang malawakang heatwave sa buong bansa. Ito ang matikabong balita ni Abby Valdez. Maaaring magdulot ng pagbaha ang matitinding bagyong nananalasa sa silangan ng Australia. Ito ay habang ang isang malawakang heatwave ay patuloy na nagdadala naman ng matinding init sa buong bansa. Isang coastal through o extended na lugar na may bahagyang mababang atmospheric pressure sa southeast Queensland ang nagdala ng malakas sa pag-ulan sa rehiyon noong Lunes na inaasahang magpapatuloy hanggang Huwebes. Batay sa forecast ng weatherzone.com.au, isang pribadong weather provider sa Australia, posibleng magkaroon ng malawakang pagbagsak ng ulan na susukat mula 100 hanggang 150 mm sa pagitan ng Gold Coast at mga lugar sa Gladstone sa susunod na 72 oras. Nagpalabas na ng flood watch ang Bureau of Meteorology ng bansa para sa mga lugar sa Southern at Central Queensland, kabilang ang timog silangang bahagi ng rehiyon. Nakababa na ang major flood warning para sa Lady Creek, moderate flood warning para sa Bremer River at Warrell Creek. Habang minor flood warning naman sa Lockyer Creek, Flinders at Cloncurry Rivers, Herbert River, Logan River, Normal River, Parra River, Thompson, Barker River, Cooper Creek at Western River. Inaasahan mararamdaman ng heatwave sa mga estado ng Western Australia, New South Wales at Northern Territory sa mga darating na araw, kung saan ang pinakamainit na temperatura ng Perth ay inaasahang papalo ng hanggang 39 degrees Celsius sa darating na Huwebes. Samantala, mahigit 3,000 na lamang ang walang supply ng kuryente sa North Queensland mula sa original na 66,000 simula na humagupit ang Cyclone Kirrily sa rehiyon na nakarang Huwebes. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Business news naman tayo, Marie. Hinimok ng mga mambabatas na imbestigahan ng US ang Chinese companies na sangkot sa Ford battery plant. Samantala, nagbabala ang Toyota na
o sa 50,000 mga may-ari ng sasakyan sa US na itigil ang pagmamaneho at agarang magpa-repair. Ito ang umatikabong balita ni Noni Ramos. Hiniling ng mga legislators ng Administrasyong Biden sa pamamagitan ng isang sulat na ipinalabas noong Lunes, January 30 na siyasatin ng 4 na Chinese companies na sangkot sa Ford battery plant. Pinaniniwalaang may direktang kaugnayan umano ang mga kumpanyang ito sa military ng China, Chinese Communist Party at sa gobyerno ng North Korea. Bukod pa rito, inakusahan rin ng mga ito ng mga paglabas sa karapatang pantao sa rehiyon ng Xinjiang sa China. Umani ng mga pagbabatikos ng mga mambabatas ng US ang planta ng mga baterya, bunsod sa paggamit nito ng teknolohiya na isinusupply ng CATL na isang Chinese battery maker. Nangangamba ang mga mambabatas na maaaring mapabilis nito ang daloy ng US tax subsidy sa China at maging dependyente ang Ford sa teknolohiya ng China. Hiniling rin ng legislators sa Ford na magbigay ang kumpanya ng karagdagang impormasyon hinggil sa due diligence na ginawa nito bago pumasok sa mga kasunduang kasama ang CATL. Sa isang pahayag, sinabi ng Ford noong Lunes na sinusunod ng motor company ang lahat ng regulasyon ng pamahalaan. Kinakailangan ding umanong matugunan ng mga suppliers nito ang mataas na pamantayan ng Ford, kabilang na ang pagprotekta sa mga karapatang pantao. Samantala, nagbabala ang Toyota sa 50,000 na may-ari ng sasakyan sa US na itigil ng mga ito ang pagmamaneho at agad na ipa-repair ang mga sasakyan. Ang Do Not Drive Advisory ay sumasakop sa ilan sa mga modelo ng pinakamalaking car maker sa mundo mula 2003 hanggang 2005. Kabilang sa mga modelong ito ang 2003 to 2004 Corolla at 2003 to 2004 Corolla Matrix at 2004 to 2005 RAV4. Dahil sa edad ng mga airbag, mas malamang umano na ang isang bahagi sa loob nito ay sumabog at magpalipad ng matatalim na metal fragments na maaaring magresulta ng malubhang injury o maging pagkasawi, ayon sa automaker. Pinapayuhan ng mga may-ari na huwag na munang magmaneho ng kanilang mga sasakyan hanggang sa maipaayos ito ng libre sa recall. Inirekomenda ng Toyota na makipag-ugnayan ng mga may-ari sa kanilang local dealers para sa iba't ibang option na libreng serbisyo. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Uy, Sunny, importante yung news na yon, worth sharing talaga dahil kahit nandito tayo sa Amerika, number 1 pa rin talaga yung automaker na Toyota, no? Sana napanood din ng ating maraming mga kababayan dito naman sa US. Samantala, Sunny, inanunsyo ng gobyerno ng Canada ang panibagong digital talent platform nito. Ito ay upang mapabuti ang recruitment at development ng digital talent sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Oraline Quijano. Live! Hello, Oraline. Kumusta na kayo dyan? Kailan ba inanunsyo ang bagong digital platform na ito? Good afternoon, Marie. Noong Lunes sa 2024 Digital Government Leaders Summit, inanunsyo ni Honorable Anita Anand, President of the Treasury Board, ang pagsulong ng Government of Canada o GC Digital Platform. Ang GC Digital Platform ay isang online recruitment site para sa digital at IT professionals. Layunin ng platform na mapadali ang application process para sa digital at IT professionals na nagnanais mag-apply ng trabaho sa gobyerno. Bukod dito, magbibigay ito sa mga federal institutions ng listahan ng pre-qualified individuals na dugma sa kanilang digital talent needs. Ang GC Digital Talent Platform ay susuporta sa Directive on Digital Talent na inilathala noong April 2023 upang maghatid ng moderno at epektibong digital service sa mga Canadians. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Marie? Oraline, alam mo dati tinitignan ko din yung mga online platform nga na for employment ng Canada. Maganda na yung mga platforms yun noon. So I wonder kung ano pa yung in-enhance nila ngayon. Pero ano ang epekto at benefits naman ito sa ating mga kababayan dyan sa Canada, Oraline?
Oo, Maria, bukod sa mga additional job opportunities, lalo na sa mga kababayan natin na nasa field ng IT at digital services, makakatulong din ito para sa maging accessible yung serbisyo ng gobyerno dito sa Canada, lalo na sa mga areas na naandun yung mga kababayan natin ng mga rural areas na malayo sa mga urban centers, katulad dito sa downtown Toronto. Very accessible yung mga services. Pero sa mga places or towns outside of the city, minsan mahirap talagang access ito, lalo na yung for example, yung renew ng license, for example, driver's license or health card, maaari na siyang gawin online actually. Kaya yung mga ganitong mga professionals, nakakatulong sila para hindi na bumiyahe yung mga tao. Dahil before talagang paper system, Marie, kaya makakatulong ito, especially in the cold winter months here in Canada, para hindi na bumiyahe yung mga tao na malayo sa mga government sites. Marie? Oo, Oraline, very good news ito sa ating mga kababayan dyan sa Canada. Marami pa naman tayong mga kababayan, mga Filipinos talaga dyan. Sana ay mapanood ito at ma-share din natin sa kanila. Salamat, Oraline Quijano, mula sa Toronto, Canada, kung saan mayroong 738,500 people employed in Ontario's professional, scientific at technical services industry. Dami rin. Yan, very convenient pala yan, Marie, at Orleans sa mga kababayan natin dyan sa Canada. Punta naman natin, Marie, ang Southeast Asia, interesado sa land bridge project ng Thailand, ang China, ayon kay Prime Minister Srettha Thavisin. Kaya naman nais ng pamahalaan ng China at ilang private sectors na makaalam ng karagdagang detalye ukol dito. Ito ang umatikabong balita ni Paula Porta. Napag-usapan sa isang pagpupulong sa pagitan ni Chinese Foreign Minister Wang Yi at Thai Prime Minister Srettha Thavisin noong Lunes, January 29, ang interes ng China sa land bridge project ng Thailand. Subalit ayon sa Chinese Foreign Minister, kinakailangan pa nila ang karagdagang impormasyon ukol dito at isang Chinese private sector din ang nais makibahagi sa proyekto. Ang land bridge project ay magkukonekta sa Andaman Sea at Gulf ng Thailand sa pamamagitan ng kalsada at riles. Magkakaroon din ng deep sea port sa magkabilang dulo nito. Gayun din, isinusulong ito bilang isang bagong logistics at transport hub at isang alternatibo sa kasalukuyang ruta sa pagitan ng Indian Ocean at South China Sea. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang travel time mula 9 sa 5 araw at mababawasan din ang shipping expenses. Ayon naman sa mga ekonomista, magiging malaki ang pakinabang ng China sa proyektong ito. Inaasahang magsisimula ang construction nito sa September 2025 at magtatagal hanggang Oktubre 2030. Sa mga nagdaang taon, maraming malalaking Chinese companies na rin ang nag-invest ng mga factory sa Thailand upang matugunan ang local demand ng bansa at makapag-export din ng kanilang mga produkto. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito na, para naman sa ating mga OFWs, maghahandog ng financial literacy session ng Bureau of the Treasury sa mga kababayan natin sa Middle East, Asia, Oceania at Europe at Africa. Samantala, magkakaroon naman ng usapan hinggil sa negosyo para naman sa ating mga kabataan sa Ottawa, Canada sa February 28. Ito ang matikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Middle East, Asia, Oceania, Europe at Africa na dumalo sa isang financial literacy session patungkol sa retail treasury bonds. Gaganapin ito sa February 16, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, makikita ang Zoom link details sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Singapore sa facebook.com/PH in Singapore. Naglabas naman ng public holiday notice ang Philippine Embassy sa Canada. Sarado ang embahada sa February 19 bilang paggunita ng Canada's Family Day. Kung may emergency, maaaring tumawag sa 613-614-2846.
Inanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Ottawa, Canada na may edad 15 hanggang 30 na dumalo sa isang usapan patungkol sa negosyo. Ito ay may temang From Ideas to Business, Young Entrepreneurship Society. Gaganapin ito sa February 28, alas 2 hanggang alas 6 ng gabi sa Wellington Building, Ottawa, Canada. Sa mga interesadong dumalo, maaari kayong mag-register sa www.yes-ottawa.com. Samantala, available na for release sa mga newly arrived passport ng Philippine Embassy sa Egypt. Maaari makita ang kumpletong list ng available passport sa bit.ly/Cairo PE Release PPT. Sa mga magkiklaim ng passport, mag-book ng inyong appointment sa bit.ly/Cairo appointment. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport at resibo sa araw ng pagkuha ng inyong passport. At yan mo ng latest mga kabayan, ako pong muli si Dean Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na Sunny, ang hindi naman natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Ayan, narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po sa aking family sa Philippines, sa Retiro, Quezon City. Kamusta na po ma, pa, and Nathan? Miss you po. Ingat po kayo dyan. Yan, mauna na ako Sunny ha. Batiin ko na ng happy 75th birthday, sana tama ako, sa aking beloved mommy na si Josie Maufita na nandiyan naman sa San Pedro, Laguna. Happy birthday, Ma! Sana maging maganda ang araw mo. At syempre gusto rin natin batiin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA na palagi nang nakantabay sa lahat ng programs natin sa UNTV. Ganyan din ang aking mga anak, si John Michael Peñaranda at si Trisha Hurtado dyan naman sa San Pedro, Laguna. Gayon din si Binoy na nasa Japan pa rin. Pero muling maglilibot, Sunny, mukhang madadayo dyan sa area mo. Gusto rin nating batiin, syempre, ako gusto kong batiin ang aking Mia Moore na nasa trabaho pa hanggang ngayon. Kita-kits mamaya, kaunti lamang ko loloobin. Yan, Sunny, ang aking mga pagbati. Go ahead. Ang sweet talaga ninyong dalawa. Babati na rin ako total binati mo na happy birthday ang mami mo. Ako na babati na rin ako. Maria, advance happy birthday naman sa nanay ko sa February 16. Pero happy birthday din sa chef natin dito, Maria, sa Los Angeles, si Brother Aaron Mariano. Yan, sarap ang kanyang luto, Maria. At ang cheese pimiento niya. Siyempre, binabati rin natin, Maria, ang ating mga taga-subaybay dito sa Los Angeles. Nandiyan lagi sila Lulu at si Alex Camarce, si Mike Capulong. Yan, kamusta rin sa inyo dyan sa Conception family, Kalingasan family, Sis Michelle, Pagalingin Nawa, at ganoon din sa Romero family, Toralba family. Si Sis Emma, kamusta na Sis Emma? Siyempre kay Brother Erwin Nasul at sa kanyang butihing may bahay na si Aurora, yung mga taga Los Angeles yan na nakatutok lagi sa UNTV sa ating mga programa, Marie. At ganoon din, Maria, kamusta na sa ating mga nanonood sa UNTV Channel 37, sa mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 at sa mga nakatutok sa atin lagi sa ating mga social media sa Facebook at sa YouTube channel natin. Diyan sila Vivian Moneda, si Anaya Chamiso, si Mike Polona at ang iba pang mga nakasubaybay sa atin lagi sa ating mga social media, Marie. Yan ang ating mga pagbati. Marie, tawagin na natin ang ating amigo Sherwin. Sa Danan. Na-miss natin si amigo. Ako na-miss ko si amigo. Kamusta na, amigo? Ano ba ang ating humahataw na balita diyan sa Pilipinas? Yes, good morning, Sunny at Ate Marie. Kumusta na kayo? Long time no see nga tayo na-miss ko rin kayo eh. At nung huli tayo nagkita kita Ate Marie, yung lugar talaga namang napakalamig. Ngayon mukhang lumipas na at malaki na yung nabawas dyan sa temperatura sa inyo, Ate Marie. Oo, alam mo amigo, na-miss ka namin ni Sunny. Talagang nag-uusap na kami ni Sunny kanina dahil mukhang hindi winter weather itong nararanasan namin this past few weeks, Ngayon ay parang fall season yung Taglagas dahil comfortable 21 to 23 degrees Celsius lamang tayo dito, hindi mahangin
maganda ang sikat ng araw. Kaya marami nga, sabi ko kay Sunny kanina, bakit ang daming tao dito sa kapaligiran ko? May pasok ngayon. At pati ang mga bata, may school pa rin. Kaya siguro dahil sinasamantala ng mga tao ngayon ang kagandahan ng weather, amigo. Ayun, at dito rin sa atin nabawasan na yung malamig na hangin. Parang back to normal na uli Kumbaga yung inaasahan nga natin nung bear month, especially noong December, nitong first week or second week ng January natin naramdaman dito sa ating bansa. At binabati natin, Sunny at Ate Marie, ang Wish 107.5 dahil kinilala ito bilang most outstanding FM station sa ginanap na 6 Gawad Lasan Llaneta. Ayan, congratulations sa Wish 107.5. Ayun, at may extension si Sunny, ang 107, ang Wish Bus. Oo nga, congratulations. Salamat sa Diyos sa ganyang pagkakataon na amigo at Marie. At napag-uusapan ng weather, amigo, it's a beautiful day nga talaga. Dito rin sa amin sa Los Angeles, parehas kami ni Marie na 23 degrees Celsius ang temperatura. Kaya marami-rami rin tao ngayon dito sa San Fernando Valley sa Los Angeles. Kahit dito sa amin kasi, amigo, 2 hours behind pa kami ng lugar ni Marie. Pero kumbaga may school din at may trabaho, pero marami-rami rin tao ngayon dito sa park kung saan ako naroroon. Yan. At aabangan natin ang iba pang mga humahataw na balita mamaya-maya lamang dyan kila amigo sa Hataw Balita. Salamat amigo Sherwin at sa ating mga nakasamang global correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, mga kasambahay, kung meron pa po kayong hindi napapanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Yes, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 17, verse 27. He that had knowledge spareth his words, and the man of understanding is of an excellent spirit. Ayan, salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. At yan po ang mga umatika pong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, January 31, 2024. Susunod na po ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.